Ang regiment ay wala ring anumang anti-aircraft system kung saan ang Philippine Army ay kailangang umasa sa mga autocannon at machine gun laban sa mga aerial threats. Kaya malaking bagay na magkaroon tayo ng nung mga HIMARS, mga utol, yung High Mobility Artillery Rocket System. Okay? So, malaking bagay yung pantira sa mga kalaban. Anyway, mga utol, pag-usapan muna natin yung tungkol sa AFP Modernization Program, kung kailan ito nabuo. Ito po ay nabuo noong 1995 pa, sa panahon ng pamumuno ni Presidente Fidel Ramos. Kaya lang natigil ito. Ito ay 15 years dapat, yung AFP Modernization Program. Project ni Fidel V. Ramos. Then 1995 to 1997 ay natigil, mga utol. Dahil sa Asian Financial Crisis, something like that. Okay, so nawala itong Republic Act na ito na pagmomoderno ng ating sandatahang lakas. Then until 2012, I guess, so December 2012, si Pinoy na ang ating presidente, inamyendahan o ni-revise yung AFP Modernization Program. So nasimulan ulit ng 2013 ang AFP Modernization Program. Yan po yung pinagpapatuloy natin hanggang ngayon na sa ngayon ay nasa final phase na tayo. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa pagpapatuloy ng AFP Modernization Program, tayo po ay nasa final phase na, mga utol. Horizon 3. Kasi may Horizon 1, Horizon 2. Tayo nasa Horizon 3 na at patuloy pa rin tayo nag-a-acquired ng mga assets o mga kagabitang pandigma na magpapalakas ng ating sandatahang lakas. Ito'y dulot na rin ng mga threat mula sa iba't ibang bansa. Pero yung mga kaalyado natin, doon tayo kumukuha ng mga bagong armas na kagamitan. Okay, mga utol, noong mga nakaraang taon ay nakakuha na tayo ng helicopters, jet fighters, cargo plane, at iba pang mga warship, no? Yun. So, patuloy pa rin po yan. Marami pa rin po tayong mga pending na mga orders na hindi pa dumarating. Okay, tayo nasa final phase na. At eto, mga utol, eto na. Modernong rocket system ng Pilipinas. Dahil meron tayong order niyan, mga utol. Ito'y mula kay John Reps. Pakisubscribe yan. All ha. Lagay nyo all pag sinubscribe nyo, all nyo. Tapos pakilike na rin yung video. Alamin na natin to at mamaya pag-uusapan natin kung paano nga ba nabuo itong AFP Modernization Program at saka kung anong mga kagamitan na ang mga kailangan pa nating i-acquire. HIMARS, no? High Mobility Artillery Rocket System. Ang mga ambisyong plano ng regiment sa pagpasok ng Horizon 3 ngayong taon, ang huling yugto ng 15 taong modernization program ng Armed Forces of the Philippines, ang Pilipinas ay naghahangad na makakuha ng mga bagong missile system para gawing moderno ang kakayahang army nito habang ang militar ng bansa ay lumalapit sa isang territorial defense posture. Ang mga planong makakuha ng mga advanced missile system tulad ng American HIMARS ay binigyang diin ni Philippine Army Chief Romeo Browner sa ika-125 anniversary ceremony ng Army Artillery Regiment. Ang kinabukasan ng Army Artillery Regiment bilang nangunguna sa kontribusyon ng Philippine Army tungo sa pagsisikap ng modernisasyon ng militar ng bansa na nagsasabing sa ngayon ang 10 Artillery Battalion ay halos binubuo ng mga kagamitang mula pa sa panahon ng World War II. Sipin nyo naman, mga utol, napakaluma na ng kagamitan ng ating Philippine Army. Panahon pa ng World War II. Okay? Kaya napakalaking bagay nito, mga modernong kagamitan na ina-acquired natin. Itong rocket system, napakalaking bagay nito sa pagtatanggol ng ating mga teritoryo at ng ating depensa sa Pilipinas. Okay? So dumako muna tayo doon sa listahan, no? Mga utol, ito'y mula sa Enquirer.net. AFP submits updated wish list of equipment to Marcos for approval. Okay, ito yung nung May 19 pa. So malamang sa malamang ay naaprubahan na ito. So dumako na tayo dito sa ang sabi dito ni AFP Chief General Andres Centino, yung ilang mga equipment, we just submitted the list and it was already presented. Some of those equipment
on the Horizon 1 and Horizon 2 kasi yung Horizon 1 mga utol ay nagsimula po noong 2013 pa. Okay, so natapos yung Horizon 1 ng 2017. Tapos 2018 to 2022 yung Horizon 2 na tinatawag, parang phase 2. So sabi niya yung mga kagamitan daw na sinubmit nila are obsolete already because it was planned maybe 10 years ago. And they are no longer needed because the situation has changed. So we came up with a new list. However, there are complementary projects that need to be carried over. Sabi ni AFP Chief General Andres Centino. Okay? So yung mga listahan na yun, yung iba hindi na rin akma sa sitwasyon. Okay? Hindi na rin pang moderno. Dahil yung mga listahan nga na nakalagay 10 years ago pa. So mamaya pag-uusapan natin tungkol dito sa AFP Modernization Program kung paano ito nabuo mga utol. Bumalik muna tayo sa ating featured video. Okay? Dati, ang focus ng regiment ay suportahan ang mga operasyong kontra-insurensya sa buong Philippine Archipelago. Gayunpaman, sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon at kakulangan ng AFP na maayos na kontrahin ang mga modernong banta, nagsimulang lumipat ang bansa patungo sa posture ng pagtanggol sa teritoryo. Sa mga nakalipas na taon, ang isang bagong pagtuon sa pagtanggol sa teritoryo ay humantong sa isang drop ng mga modernong asset sa regiment. Kamakailan lamang ay nakatanggap ang unit ng 12 Atmos 2000, ang unang modernong self-propelled na baril ng Armed Forces of the Philippines. Grabe. Ito ay ginamit laban sa mga target ng hukbong dagat sa mga nakaraang pagsasanay. Ngunit ang mga ito ay hindi sapat laban sa mga modernong barkong pangdigma ng kalaban. Tama. Ang regiment ay wala ring anumang anti-aircraft system kung saan ang Philippine Army ay kailangang umasa sa mga autocannon at machine gun laban sa mga aerial threats. Kaya malaking bagay na magkaroon tayo ng mga HIMARS mga utol, yung High Mobility Artillery Rocket System. Okay? So malaking bagay yung pantira sa mga kalaban. Anyway mga utol, pag-usapan muna natin yung tungkol sa AFP Modernization Program kung kailan ito nabuo. Ito po ay nabuo noong 1995 pa, sa panahon ng pamumuno ni Presidente Fidel Ramos. Kaya lang natigil ito. Ito ay 15 years dapat yung AFP Modernization Program. Project ni Fidel V. Ramos. Then 1995 to 1997 ito yung natigil mga utol. Dahil sa Asian Financial Crisis. Something like that. Okay, so nawala itong Republic Act na ito na pagmomoderno ng ating sandatahang lakas. Then until 2012, I guess. So December 2012, si Pinoy na ang ating presidente inamyendahan o ni-revise yung AFP Modernization Program. So nasimulan ulit ng 2013 ang AFP Modernization Program. Yan po yung pinagpapatuloy natin hanggang ngayon na sa ngayon ay nasa final phase na tayo, yung Horizon 3. So yung Horizon 1 ay nagsimula noong 2013 up to 2017. And then, nung panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, 2018 to 2022, 'di ba? Parang ganoon mga utol. Yun yung phase 2. Yung Horizon 2 na inabot na ni President Bongbong Marcos. Itong 2023 hanggang 2028 mga utol, kasi 15 years ito itong programa na ito. Yun po yung Horizon 3. So puro mga advanced weaponry na ang ating i-acquire. Okay? So malinaw po yan. Yan po yung AFP Modernization Program. Napakarami na rin po nating na-acquired na asset at napakarami pa nating order na paparating pa lamang. Okay? Tuloy na natin. Sa madaling salita, ang serbisyo ay walang kakayahan sa integrated air and missile defense. Ilang taon nang walang ganito ang Pilipinas, gaya ng multiple launch rocket system, air defense artillery at shore-based missile system. Ang lahat ng mga unit na ito ay kasalukuyang naghihintay kung kailan makakakuha ang Pilipinas. Sa kakulangan ng mga ari-arian para sa pagtanggol sa teritoryo, ay nakatakdang magbago kung saan sinabi ni Browner sa panahon ng seremonya na ang AIM-142 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ay kinukuha para sa maraming rocket launch system na kinakailangan ng serbisyo. Bukod sa HIMARS, kasama rin sa listahan ang Israeli Lynx at K239 Chunmoo ng Korea. Noong balikatan ay nasaksihan ng tropa ng Pilipinas ang mabilis na deployment at mobility ng HIMARS. Itinuro din ng mga Amerikano sa mga sundalong Pilipino ang paggamit nito sa panahon ng mga pagsasanay.
Kaya malamang na may malaking papel sa desisyon ng Philippine Army na makuha ang rocket system na ito. Tama mga utol, no? Kasi nakita nila kung anong kakayahan ng HIMARS. At saka maraming dala nga yung sinubukan nga nung panahon ng balikatan exercise noong May 2023 yung mga HIMARS. So alam na rin i-operate ng mga sundalong Pinoy natin. So kaya rin siguro tayo kukuha nito mga utol. At pumunta naman tayo dito sa hindi ko na makita, Naval News, no? So dito, ayan, no? Philippines to acquire HIMARS, more BrahMos missile in coming years. Okay? So ito yung listahan mga utol, ha? Titingnan natin yung listahan. Ayan. Na-order tayo ng HIMARS, so hindi pa. In coming years, ladies and gentlemen, you will see an even stronger, more lethal Army Artillery Regiment. Darating po yung ating makabagong kagamitan. So malamang sa malamang naka-order na tayo at marami pa tayong order na hindi pa dumarating kagaya nung mga barko. Okay? So yan mga utol. Nandito yata sa kabila. Yan, BrahMos and HIMARS. So the first battery for BrahMos. So napakahaba naman ito. Balikan natin ito yung wish list, no? Hanapin natin yung mga dapat pang ito yung mga o-orderin pa ng ating gobyerno. The list of equipment under the updated Horizon 3 plan includes multi-role fighters, radars, frigates, missile system and rescue helicopters worth an estimated 500 million pesos. Ganong kadami pa yung i-acquire natin at ang ilan dyan ay na-order na mga utol sa iba't ibang bansa, sa South Korea, sa Israel, at meron pa yata tayong in-order sa India, kung hindi ako nagkakamali. Okay mga utol, so napakalaking bagay niyan sa ating sandatahang lakas. Tuloy na natin. Ang modernisasyon ng militar ng Pilipinas ay isa sa pangunahing pagsisikap na ginagawa upang makamit ang mga alituntunin nito, partikular na ang pagkumpleto sa 5 taong Security Sector Assistance Roadmap na tutukoy sa mga priority defense platform at force package para sa Armed Forces of the Philippines. Ang mga alituntunin ay nagsasaad pa na ang Pilipinas ay dapat na prioridad ang pagkuha ng mga interoperable defense platform. Sa pagtatapos nito, kukunin ang kagamitang ito mula sa foreign military financing, foreign military sales at excess defense articles. Kakailanganin ito dahil ang limitadong budget ng militar ng Pilipinas ay nagpapahirap sa pagkuha ng mga moderno at mahal na mga sistema ng Amerikano. Samantala, inaasahang darating naman sa bansa sa Disyembre ang BrahMos missiles mula sa bansang India. At yan muna ang bagong balita na hatid ko sa inyo ngayon. Bilang suporta sa channel na ito ay i-like lamang ang video at mag-subscribe. Okay mga utol. Maraming salamat. Ayan sa December ay darating ang ating mga BrahMos missile mula sa India. Alam naman natin na isa sa pinakamalakas na bansa ang India pagdating sa military. Okay? So yun po, nakita nyo na yung mga dapat pa nating orderin sa ating AFP modernization program. Pero ang tanong ko, di ba malamang yung mga ginamit ng US troops ng balikatan exercise malamang ay nandito pa sa Pilipinas. So ilalagay na lang malamang yun sa mga basing nakatalaga dun sa EDCA, sa mga EDCA sites. Anyway mga utol, kailangan kong inyong komento hinggil dito pa. I-comment na lang. Hanggang doon lang muna muli ako. Kasi naisip ko, habang lumalakas tayo, syempre lumalakas din naman yung mga kalaban, pero malaking bagay pa rin na kaya nating ipagtanggol ang ating bayan. Okay? Laban sa mga mananakop na dayuhan. Anyway, pa-comment na lang ang inyong opinion. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat John Reps. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.